At dahil nga po diyan sa mga ganyang proyekto ng ating Pangulo, mga kababayan, eto po, talaga naman pong hindi na po mapipigilan o hindi po matitigilan, mga kababayan, ang patuloy na pagtaas ng ratings ng ating Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos. Base po sa Okta Research, patuloy ang pagtaas ng tiwala ng taong bayan kay PBBM. Ayon sa latest tugon ng masa survey ng Okta Research, yung mga ganito ho, mga bossing, naku po, basic na lang po kasi talaga. Papaniwalaan ba to o hindi? Yung mga ganito, talagang papaniwalaan nyo ho, mga kababayan. Bakit? Kasi kita naman at merong mga pruweba. Naalala nyo ho, yung dati, meron silang tawag dito, may survey ho sila. Aba, si Pangulong Bongbong Marcos daw, kaka-14% lang daw ho ang ratings, ang naniniwala kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko, imposible, no? Imposible. Hindi maniniwala ang mamamayang Pilipino dyan, mga kababayan. Bakit ho? Kasi mga bossing, tingnan nyo naman, ang Pangulo kumikilos. Ang Pangulo, lahat ng sinasabi, lahat ng maipangako, lahat ng pangarapin niya, natutupad ho. Isa na dyan ang 20 pesos na bigas. Di ba? Ngayon, tahimik ho yung mga DDS, pati ho si Sara Duterte. Pero hindi ho pinatawad ng ating vice-presidente yun, mga bossing ha. Bakit po? Biruin mo ba naman? Ang ganda-gandang proyekto, lalong-lalo na sa mga DDS, yung 20 pesos na bigas. Nakuha pang sabihan ng ating vice-presidente na panghayop yung 20 pesos na bigas. O, saan ka ba naman? Sino ba namang Poncio Pilato ang matutuwa sa ganun? Di ba? Imbis na ho, tumulong sa pag-angat ng ating bayan ang vice-presidente, hindi ho. Siya pa ho ang nagiging dahilan ng paghatak pababa ng Pilipinas ho. Di po ba? Sige nga, sabihin nyo sa akin kung ano na itulong ng vice-presidente, mga bossing, sa ating bayan ngayon. Wala. Di ba? Lagi kong nakikita, bring him home lang, paulit-ulit lang ho, mga kababayan. Utak talang ka, sabi nga ni Jcas. Oh. 'Di ba? Marites Musni at Weng Watanabe. Oh. Sabi ni Ma'am Marites Musni, 0, wala. Wala naman ho talaga, mga kababayan, kundi magpabalik-balik lang po doon sa sa dahig at magsumigaw at laging magsabi, bring him home. Di po ba? Ang Pangulo, pangarap ko, pangako na magkakaroon o gagawa kami ng proyekto ng mga pabahay. Ano ang diniliver ho, mga bossing? Pabahay na malakondominium na meron pang swimming pool ho. O di po ba? Nung bago mag-umpisa yung kanilang mga mautog-mautog, yung Davao ho, mga kababayan, ano ang ginawa? Problema sa mga patubig, yung mga magsasaka, hindi kanila yung mga lupa, pinamahagi po yung mga lupa. 'Di ba? Pinaayos yung mga kalsada. Wala pong naiiwan sa pamunuan o sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po yung mga research na ganito, mga bossing, yung trust ratings po talaga naman papaniwalaan mo. Nung Abril, 60%. Abril ho ngayon July. Ilan na? 64%. 4% ho, mga kababayan, ang itinaas. Pag nahuli pa si Batorni, pagka inaresto pa si Batorni sa Setyembre, baka umabot na po yan ng 70%. Ano ho? Samantalang ho, ang vice-presidente, ang trust rating ng vice-presidente ngayon, mga kababayan, from 58% nung Abril, ngayon ho ay 54% na lang po ngayong July. Bakit ho, mga bossing? Sabi ko sa inyo, ang mamamayang Pilipino matalino. No? Hindi yan pa bobo-bobo. Meron mga mangilan-ngilan na ang pangalan ng mga yon ay mga DDS na hindi nag-aanalisa po. Pero ang majority ng mga Pilipino matatalino ho, mga kababayan. Nakikita nila at nalalaman nila at
bumoboto doon mismo ho sa mga may ginagawa. Hindi yung bring him home, paulit-ulit. Hindi ho yung wala nang naitulong sa ating bansa. Eh, pinahatak pa, pababa ang ating bansa. Biruin nyo, naalala nyo ho? 10 bilyon yung huli ng gobyerno. 10 bilyon, letter B pala. 10 bilyon yung nahuli na ipinagbabawal na gamot, no? Ng gobyerno ng Pilipinas, ho? Siyempre, nagpa-picture si Pangulong Bongbong Marcos para ipaalam ho sa buong Pilipinas na ito, kasama ang presidente, no? Seryosong uubusin namin ang droga sa Pilipinas, at kung ikaw ay isa sa nag-i-import papasok ng droga sa Pilipinas, humanda ka, yari ka. Anak ng tokwa, imbis na po matuwa ang ating vice-presidente, mga kababayan, hindi. Nabatikos pa ang ating Pangulo. Hindi trabaho ng Pangulo ang magpa-picture daw ho. Yung tatay nila, kahit papiso-piso ho, mga bossing, ang nahuhuli. Mayat-maya may photo ops eh. Mayat-maya may mga pa-picture ho eh. Tapos eto, syempre ho, malaki yan, mga kababayan. Diba? Malaki ang huli ng gobyerno. Ikaw, syempre, mapaproud ka. Oh. At para ipakita na din ho doon sa mga illegal na nagpapasok ng droga sa Pilipinas, na seryoso kaming habulin kayo. Oh, sino naman ho ang matutuwa sa vice-presidente? Di ba? Yung mga dapat nagkokomento siya na, nako, masaya po ako kasi ang ating bansa ho, unti-unti na pong inuubos talaga at pinagtutuunan ng pansin itong mga illegal na droga lalo. Hindi, kasi ang gusto lang ho nila mag-stay sa isipan ng mamamayang Pilipino na si dating Pangulong Duterte ang magaling pagdating sa droga. Magaling pagdating sa pagsugpo ng droga. Daming ang patay sa inyo eh. Di ba? Kailangan po ng bayang Pilipinas, lalo na po sa pagsugpo diyan sa pinagbabawal na gamot, mga bossing, is ang kailangan po yung tipo bang nauubos mo yung mga illegal, nauubos mo yung mga nagpapasok ng droga, pero nandoon po nakaakibat lagi yung paggalang sa karapatang pangtao. Hindi yung patay, ubos. Ubos din yung tao. Ubos yung droga, ubos yung tao. Dito, mga kababayan, lagi po nating iisipin, ano? Na ang buhay ng tao, yan po ang pinaka. Wala na pong higit dyan. Pinaka mahalaga, no? Habang tayo po ay nabubuhay. Bakit? Kung madami kang kayamanan, may Ferrari ka, meron kang Mercedes, meron kang madaming negosyo, kung patay ka naman. Wala din ho. Di ba? Wala din po. Kailangan lagi pong nasosolve po yung problema, mga kababayan, at nagagalang po ang karapatang pantao, di ba? Just at Chi, nandiyan na po si Chi, mga kababayan, wag po kayo maingay. Maingay po yan sa comment section. Ano? O yan. Kaya, mas ito po yung talagang mga totoong survey ho, mga bossing. Hindi yung ginawa nila survey dati si Pangulong Bongbong Marcos, 14% lang. O, ano paniniwalaan mo doon? Di ba? Ano ang paniniwalaan mo doon, mga bossing? Kasi nga, pabagsak ho sila ng pabagsak, mga kababayan.